Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sunod-sunod na ang mga matitinding dagok ang dumarating ngayon sa kampo ng mga Duterte at mga kaalyado nito. VP Sara Duterte hindi nakayanan ang mga dagok na ito at bumitaw na. Noong isang araw lamang ay hindi inaasahan ng kampo ng mga Duterte ang biglang paglabas ng desisyon ng ICC or International Criminal Court sa interim release na hinihingi ng kampo ni FPRRD hinggil sa house arrest nito dahil umano sa physical at health condition nito. Naniwala si VP Sara, dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at Attorney Kaufman na positibong papayagan ng ICC ang hinihinging interim release, subalit hindi pinayagan at tinutulan ito ng korte. Pati ang Senate of the Philippines ay nagpasa ng Senate Resolution para sa house arrest ni FPRRD na pinaboran ng 15 mga senadors, 3 ang tumutol, 2 ang nag-abstain at 4 ang hindi nakaboto dahil absent sa Senate session. Subalit hindi nagpatinag ang ICC. Ayon sa kampo ni VP Sara Duterte, meron na umanong bansa ang handang kumukop sana kay FPRRD. Kaugnay naman dito ay ang pagtutol at hindi pagpasa ng national budget ng Office of the Vice President sa Kamara kung saan inaprubahan nabawasan ang 900 million national budget na hinihingi ng OVP sa national budget ng 2026. Matatandaang uminit ang ulo ni ML Party List Representative Laila De Lima sa pagdinig ng budget ng OVP dahil hindi ito sumipot at wala man lang ipinadalang representative sa pagdinig mula sa opisina nito. Tinawag na brat at pambabastos ang ginawa ni VP Sara sa Kongreso. Nararapat umano na hindi nabigyan ng mataas na budget ang OVP dahil sa ginagawa nito. Samantala ay nagbabadya ang pag-iimbestiga ngayon ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya sa SALN or Statement of Assets and Liabilities ni VP Sara, pati ang nakahaing kaso ng misuse of confidential funds ng OVP ay pagbubuksan muli sa Office of the Ombudsman ni Rimulya. Pahayag naman ni VP Sara ay handa siyang paimbestigahan ang kanyang confidential funds. Hinamon pa niya si Rimulya na wag lang silipin kundi buklatin, basahin at ang laman ng kanyang SALN dahil wala umano siyang itinatago. Pinuna naman at ibinabato ngayon ng matitinding kritisismo si Rimulya ng mga supporters ni VP Sara at kung bakit imbis na pagtuunan ng pansin ang investigasyon ng matinding korupsyon sa maanumalyang flood control projects ay tila tutok na tutok ang administrasyon sa mga Duterte. Ngayong araw po, grabe, dalawang matinding dagok ang umabot kay Sara Duterte. Ha? Ano kayang reaksyon niya sa dalawang pangyayaring ito? Ngayon lang yan, magkasabay. Magkasabay, ngayon lumabas ngayong araw. Ang una, ngayong araw, dinesisyonan ng House of Representatives yung proposed budget ng Office of the Vice President na 900 million, hindi inapruban ng House of Representatives. Yung budget ng Office of the Vice President ng 2025, ngayon, na 733 million ba yun? Yun na lang muna. Yun na lang ang ibinigay kay Sara. Bakit? Hindi siya uma-attend eh. Sabi nga ni Laila De Lima, yan ang penalty sa kanya, sa kanyang pagiging bratinela. Yan mga kabunyog. Kaya ang unang matinding dagok na tumama ngayon, binawasan ang budget niya. 900 plus million ang budget request, ang requested budget. Ang inaprubahan, balik sa kung ano ang budget niya ngayong taon. 733 million. Yun ang una. Ang pangalawang dagok na tumama sa kanya ngayon kay Sara Duterte, nilabas ng ICC, Pre-Trial Chamber 1, ang desisyon nito sa request for interim release ng kanilang abogado na si Kaufman o ng kampo ng Duterte. Yung request para sa interim release ng kanyang ama na inaasahan nila. Maraming beses nilang sinasabi nila Sara na halos nakakasigurado na sila na magagrant ang interim release. Kasi mayroon na silang nakuhang bansa na tatanggap. Ngayon, ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, unanimous yung 3 huwes. Denied, rejected sa madaling sabi.
O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ewan natin kung anong magiging reaksyon ni Sara Duterte dyan. Wala pa akong nababasang reaksyon ni Sara. Mayroong reaksyon na si Roque, si Pulong, si Kaufman. So, mayroon na yung tatlo, mayroon na akong nabasa. Pero si Sara wala pa. Sigurado. Ha? Alam naman natin si Sara, pikon yan, mainitin ang ulo niya. Ang boto pa naman, 4 lang. Sa dinami-dami ng kongresista sa Kamara, 4 lang ang kumampi kay Sara. Pati yata si Gloria Arroyo hindi bumoto para sa kanya. Tiningnan ko yung resulta ng butuhan. Mga kabunyog. 317 yata yun. So, basta, sigurado ako 4 lang yung bumoto na, kasi ang nag-motion si Congresswoman Leila de Lima, siya ang nag-motion na wag nating aprubahan itong budget ng Office of the Vice President na 900 plus million. Ibalik lang natin sa budget niya. Kung anong budget niya ngayong taon, yan lang. Walang increase. Bakit? Pinapatawag si Sara, siyempre magdidepend siya ng kanyang budget sa Kamara. Hindi sinisipot. Kaya sabi ni Leila de Lima, kabastusan ito. Hindi niya nirerespeto ang Kamara. And yet umaasa siya na tataasan ang budget niya. Kapag pinagbigyan natin ito, hindi natin siya tinuturuan ng leksyon. Para tayong nasa isang bahay na yung anak ay brat. Brat, sutil, dinidisiplina ayaw padisiplina ng sa kanyang magulang. Kaya ang dapat gawin ng magulang, sabi nga bawasan daw ng baon. Yan yun. Ang mga kongresista lang na kumampi kay Sara na wag namang gawin ang ganon, siyempre, si Marcoleta. Pangalawa, si Ungab. Kasi kababayan niya si Ungab. Ang pangatlo, si Congressman Suntay. At yung pang-apat, Brasal ba yun? Yung congressman ng bagong henerasyon party list. Yun lang yung 4. Kay Juan is the one, Marahay na Banggi, kay Rebelinda Espanyol, kay Erwin Varela sa Ormoc City, Lourdes Suing Lot, good evening din po. Shout out sa inyo. Juan is the one. Sa mga viewers din natin, sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube, si Rem, si Diwaw, kanta na lang daw si Sara ng apoy na di namamatay. Si Rogelio Dabay, good evening. Kay Let Reyes. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi ito. Hindi pa natin alam ang reaksyon ni Sara. Nakaganyan si Sara. 2. Doble dagok ngayong araw. Kay Laureta Mon Urbano Ayunayon, kay Ron Paglinawan, kay Quindesa, kay Maria Javier, si Fando Cantiga, si Olympia Ronquillo. Tama lang yon. Sana nga wag na siyang bigyan, sabi ni Olympia Ronquillo. Hindi. Kinonsidera naman na dapat may budget pa rin ng OBP. Pero yun na nga, kung ano yung budget niya ngayong taon, 733 million yata yun. Nagre-request sana siya na gawing 900 million. Prove na yun sa Senado Sa Kamara hindi. So ang mangyayari ngayon, i-resolve yan sa BICAM. Malalaman natin yan sa BICAM. Siyempre, papanindigan ng Kamara dyan. Disapprove sa amin yan. Yan. Si Francisco Antonio Mabunga, si Bude Asiro, si Ruby Umali, kay Albert Medina, Agnes Lucius, Renerio Ubana. Ayan. Shout out sa inyo mga kabunyog. So ngayon, sino ang dapat sisihin dyan? Si Sara Duterte din. Ang problema kasi kay Sara Duterte o sa mga Duterte, masyadong mayabang na. Feeling entitled na sila. Para sa kanila, hindi sila sanay sa dumadaan sa pakiusap. Hindi sila sanay sa ganun. Kasi nasanay sila na hawak nila ang kapangyarihan ng Davao. Lahat ng gusto nila sa Davao nasusunod. Yan ang matagal silang ganun. At nung naging presidente si Duterte, ganun din.
Pati pagpapatay ng tao, nagawa nga nila eh. Pati pagpapakulong kilay, pagpasara sa ABS-CBN, nagawa nila. Pagtanggal kay Chief Justice Sereno, nagawa nila yan. Nasanay na sila sa ganyan. So ang problema ngayon, si Sara Duterte, ano talaga siya? Brat. Ngayon, pupunta ba siya sa kamera para makiusap? Hindi niya gagawin yun. O di sige, kung ayaw mo, o di sige, hindi tataasan ang budget mo. O yan. Nakakuha siya ng katapat. Nandun sila Laila de Lima. O nandun sila yung Makabayan Black, si Chil Jukno. O di ano yun? Nakakuha siya ng katapat. Sino ang sisisihin? Siya. Kasi wala siyang humility. Wala siyang pagpapakumbaba. Kaya kung mayroon mang sisisihin dyan sa budget niya na binawasan sa kamera, kasalanan niya yan. Hindi siya marunong magrespeto. Para sa kanya, kung ano ang gusto niya masunod yan. Kung ayaw nyo, diwag. O ganun. Ganun ang ugali ni Sara Duterte. Ngayon, pagdating naman doon sa interim release ng kanyang ama, si Sara Duterte rin ang masisisi doon. Alam nyo ba mga kabunyog, mga kababayan, ang sinight ng ICC, ang sinight ng ICC na mga basihan, bakit dininay ang request? Yung mga sinabi ni Sara Duterte. Nag-backfire lahat. Kaya si Sara Duterte na naman ang babalikan. Bakit hindi na-aproban ang kanyang budget, nabawasan ang kanyang budget? Bakit na, Dahil sa kanyang ugali na brat siya. Yung pag-deny, pag-reject ng interim release ng kanyang ama, si Sara Duterte na naman ang may malalaking pananagutan. Bakit? Marami siyang sinasabi. Kung makapagsalita siya, hindi niya pinag-iisipan. So, yun ngayon. Ang sabi ng ICC, ganito. Okay, di ba sinabi nila may nakuha na silang bansa na mag-host. Sabihin na nating the Netherlands. O ngayon, ang sabi ng ICC, assume kung mayroon mang bansa na magre-receive, tatanggap kay Duterte. Sinabi ng kanyang anak, si Sara Duterte ang nagsabi noon, na ang gusto ng kanyang ama kapag na-release siya ay makauwi ng Davao City kasi doon niya gustong tumira. Yun ang kanya talagang gustong mangyari. Yun lang daw ang kita nyo na. So sabi ng ICC, kahit i-release natin to, at mayroong bansang tatanggap sa kanya, posible itong tumakas doon sa bansang tatanggap. Kasi talagang ang gusto niya makabalik ng Davao City. O yun. Yan ay galing mismo sa kanyang anak na vice presidente. Sinabi yun. Kaya nakita nyo na ngayon. Kaya yung mga lumalabas sa bibig nila, yun ang ginagamit. Laban din sa kanila. Kasi ang sinabi nila, basta i-release lang, i-house arrest lang sa the Netherlands, okay na yan. Ay hindi ganun eh. Sinabi ni Sara Duterte na ang gusto ng kanyang ama, kapag na-release, uuwi ng Davao. Yun. O di anong ibig sabihin nun? Yung sinasabi nila Kaufman na hindi ito flight risk, hindi ito tatakas, malayo yun. Kasi ang sinabi mismo ng kanyang anak at ang tinutukoy si Sara Duterte, kapag na-release, ang gusto ng kanyang ama ay uuwi sa Davao. Yun. So sinong nagsabi niya? Si Sara Duterte. Yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? At ano yung sabi ni may binanggit pa si Sara? Itatakas nila. Nagsabi rin ng ganun si Sara. Kaya ang dito, sabi ng ICC, hindi, mahirap itong palayain. Mahirap itong ipagpigyan ng interim release. Yung flight risk niyan, mahirap. Kasi yung mga sinasabi ng kanyang anak, Vice President yan. At saka marami siyang connections, marami siyang impluensya. Magagawa niya ang gusto niya. Once na i-release siya, kahit may bansa na mag-host, gagawin nila ang gusto nilang mangyari. At pag nakauwi yan ng Davao, hindi mo na yan mapapatawag. Sa ICC. Yun ang di ba? Sabi ni Agustin Mondragon, sabi ng ICC, alam na this. Yun. So kanino?
Sino ngayon ang pinagmumulan ng ano? Sino ngayon ang nagiging mga dahilan ng mga problemang ito? Si Sara. Kaya kung ngayong araw, may dalawang matinding dagok na tumama kay Sara, dubli dagok. Ang una, nabawas ang budget niya sa Kamara. Pangalawa, denied ang interim release ng ama. Malaki ang si Sara din ang sisisihin dyan. Unang-una, bakit binawasan ang budget niya? Hindi siya marunong magrespeto. Hindi niya nirespeto ang Kamara. O sige, ayaw mong irespeto. O sige. Yan yun. Pagdating naman sa ICC, ang sabi ng ICC, hindi sabi, yung sinasabi nyo na hindi tatakas si Duterte, ay di ba sinabi na pag nakarelease na siya, ang gusto niya ay makauwi ng Davao. Ang gusto niya ay makauwi ng Davao. Ay ang problema nga, hindi naman siya papayagan na makauwi ng Pilipinas. Kasi ayaw naman ng gobyerno ng Pilipinas. Yung Senado lang naman ang nagsabi. Okay, so kung hindi siya papayagan na makauwi sa Pilipinas, dun lang siya sa the Netherlands, anong gagawin niya? Di tatakas. Kasi sinabi ni Sara Duterte yon na ultimately, ang gusto talaga ng kanyang ama ay makauwi na sa Davao. Yun, kaya wala. So ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Kaya yung dapat itong si Sara, mag-control-control ng sinasabi. Mag-control-control ng sinasabi. Kasi nagagamit din sa kanila. Ultimately, nagagamit sa kanila. Hindi mo maintindihan eh. Makikiusap ka sa ICC. Makikiusap ka. Kasi alam mong ang makapangyarihan ngayon sa kanyang ama ay ang ICC. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi nila kontra sa ICC. Yan na ngayon ang nangyayari sa mga kabunyog, mga kababayan. So, ang sana dito, matuto rin sana si Sara Duterte na magpakumbaba. Magpakumbaba. Ikaw yung, hindi mo naman pera yan. Pera yan ng taong bayan. Mabuti kung pera mo yan. Di wag ka nang makiusap, pera mo yan eh. O ngayon, magre-request ka ng budget sa opisina mo. Kaninong pera yan? Sa taong bayan. Sino ang binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan para yung ating ahente na mag-decide? Yung House of Representatives, sila yung ating kinatawan. So dapat makiusap siya sa ating mga kinatawan. Makiusap siya doon. Kasi yung ating mga kinatawan, yung House of Representatives, yan yung kinatawan natin. Hihingi siya ng budget sa opisina niya. O sige po, parang ganito, sa atin ba siya hihingi? Dapat sa atin siya hihingi. Pero sinabihan natin, okay, kausapin mo na lang yung aming mga representatives nandyan sa Kongreso, doon ka na lang magpaliwanag ng budget mo. Hindi siya umaatin. So ano ngayon nangyari? Binawasan ang budget niya. Tapos sasabihin na naman ng mga DDS tulad ni Cyril Diamante, inaapi si Sara. Sasabihin na naman nila Cyril Diamante, inaapi si Sara Duterte. Nasaan ngayon ang pang-aapi dyan? Mayabang ka eh. Huwag kang mayabang. Ikaw yung nagre-request ng... View our requirements and prioritize based on the urgency of the ICT equipment that we need to procure. So some of the items will have to be deferred or we may need to forgo some of the items, Mr. Chair. Ano-ano po, Mr. Chair, mga bago existing programs ng OVP na popondohan po ng OVP this year? Kasi I noticed from 744.1 million po na budget ng 2025, you're asking for 902, pero nabanggit nga po ni VP kanina na mostly ay sa MOOE, mapupunta po 100 plus million po yata. Now, kaya ang tanong ko po ngayon, ano-ano po mga programs, existing programs, so mga bago na popondohan po ng OVP? Yes, Mr. Chair. Basically, it would be the same programs that we are implementing this year in 2025. So we will just include additional provision for Magnegosyo Taday because in 2025, we are only using the continuing appropriations from 2024. So part of the increase will also go to the procurement for disaster relief operations, Mr. Chair. All right, Mr. Chair, I notice also, ongoing po ba ito, Mr. Chair, itong OVP program activities, ito pong Al-Janaza Kit Assistance, tsaka Sympathy Flower Program, is this ongoing or is this new program of the OVP?
It's part of our ongoing programs, Mr. Chair. It used to be part of our medical and burial assistance program, but we are running it as a separate program now because instead of giving monetary grants, we provide a kit, Aljanasa kit, Mr. Chair. Mr. Chair, I just noticed kasi po like I have an office at Zamba Sultan, Zamboanga City. Yung mga kababayan po nating Muslim, pag may burial po, hindi naman po sila gumagamit na ataol, kundi naghihiram na lang po ng sasakyan, which I provided my office there in Zamba Sultan, Zamboanga City. Halos everyday po, hinihiram po ng mga kapatid nating Muslim para maisakay po yung bangkay, para mailibing. Pero maganda pong programa itong Al Janaza Kit Assistance and Sympathy Flower Program. My last question, Mr. Chair, kung meron pong dapat i-prioritize ng committee na ito, ano po ang mga dapat dagdagan na pondo? Saan, Mr. Chair? Ms. Sanchez, before you respond, let me recognize the presence of our Majority Leader, Senator Zubiri. Yes, Mr. Chair, that would be the disaster relief operations. Since that is the second highest requested but assistance from the Office of the Vice President after the medical and burial assistance. That's all from me, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Senator Tulfo. Next will be Senator Go. Mr. Chairman, Yes. before we recognize the other members of the Senate, I know many of you just want to make manifestations. We have parliamentary courtesy here when usually in my how many budgets that I've handled, I've been to almost 23 budgets already. Pag bisita po ng Office of the Vice President and President, we give them parliamentary courtesy, and usually their budgets, and in this case, the budget of the Vice President is already a lean and mean budget. Hindi, wala na pong dagdag, kawawa nga, di ba po, Mr. President? So maybe we can afford them the courtesy that we can approve the budget, of course, after the manifestations on the part of the leadership of the Senate. We'd like to extend that courtesy to the Office of the Vice President. Yes, Mr. Chair, also on Mr. the part Chair. of the minority, we also Senator would like to be associated with the motion of the majority leader. Senator Marcos. That was my question, Mr. Chair. Is that a motion that we therefore endorse the budget of the Vice President from the subcommittee to the Mother Committee of Finance? Well, let's give the members an opportunity to give their manifestations. No, That's fine, All right. but may I make that motion and hold it in abeyance Yes. until everyone has You can do it at manifested? the end Thank after you. the manifestations. Mr. Chair, before I have to attend to a caucus upstairs, I would just like to manifest that I support po the budget of the OVP. As a matter of fact, kung po pwede po sana pag-aralan natin, review, yung binawas po na 39 million, baka pwede pong ibalik ulit. Because maganda naman po yung mga programa na ilatag po ng OVP. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Next is Senator Go. Salamat, Mr. Chair. I also hope we could accord parliamentary courtesy to the Vice President and approve her office budget swiftly. Mr. Chair, distinguished colleagues, and to Vice President Sara Duterte, good day. Mr. Chair, I just want to express my strong support for the proposed budget of the Office of the Vice President for 2026. As a proud Dabawenyo, I have witnessed firsthand the remarkable work of the Vice President when she was still the Mayor of Davao City and when she became Vice President, and I sincerely believe Vice President Duterte's initiatives have been instrumental in helping this government uplift lives and promote the welfare of all Filipinos. Tiwala po ako sa ating Vice Presidente at sigurado po ako na nagagamit po ang pondo ng bayan sa tama. Sa totoo lamang po, matagal po ako nagtrabaho kay former President Duterte at naabutan ko po nung siya po ay naging Vice Mayor ng Davao, si Vice President Sara. Kung stricto po si dating Mayor, dating Pangulong Duterte sa panggobyerno, mas stricto po si VP Sara. At alam ko pong magagamit talaga ang pondo para sa pantulong sa ating mga kababayan kesa naman po napupunta lang sa flood control, nagatasan po ng ilang mapagsamantala.
Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng OBP na mga programang nagbibigay ng tunay na benepisyo sa ating mga mamamayan. From medical assistance to relief operations, educational support, pangkabuhayan programs at libreng sakay among others. Sa totoo lamang po itong libreng sakay ay atin rin po itong sinusuportahan in my own small way po. The Medical and Burial Assistance Program has assisted more than 187,000 beneficiaries when it was still given funding. In 2024, the OBP was able to distribute more than 144,000 to individuals in need. The Magnegosyo Taday program has given entrepreneurial opportunities such as livelihood assistance and training programs to various marginalized individuals and groups. The OBP has always stood ready to assist during disaster relief operations, having able to provide relief goods to disaster-stricken areas and assist more than 200,000 individuals. Nakikita ko rin po ito dahil ako mismo, umiikot rin po ako sa mga tinatamaan po ng bagyo. The OBP also has the Libreng Sakay program, which has served over 1 million passengers in Metro Manila, Bacolod, Cebu, and Davao. Ito po yung nabanggit ko kanina na atin pong sinusuportahan. For this year, 2025, we push to restore the funding. For the record lang po, Madam Vice President, meron lang po akong ibabanggitin sa inyo. For this year, ibig sabihin ito po yung last year na budget deliberation. Gusto ko lang po ipakita sa screen yung 2025 NEP ninyo na proposed budget. Sandali lang po, ma'am. Gusto ko lang i-share po sa inyo. 2025. Hindi, yung 2000 NEP. Saan na yan? Ayun. Yung 2025 na NEP ninyo, yun po yung proposed budget ninyo for this year sa 2025. Pagdating po rito, after the GAB, ibig sabihin, after dumaan po sa lower house, ginawa pong 733 million. So, ibig po sabihin na nabawasan po pagdating dito sa Senado. Ito po yung sa 2025. We push to restore the funding for socio-economic programs of the OBP, which was cut by the lower house. Dahil alam natin na malaking tulong po ito sa mahalagang programa po ng OBP na may direktang benepisyo sa ating mga kababayan. From the proposed 2 billion in the NEP, the OBP only received 733 million in the 2025 GAA. Hindi po napondohan at binawasan po ang pondo sa mga programa na pangtulong po sa ating mga kababayan. In fact, I wrote a letter to then Finance Chair Senator Grace po to restore funding for the OBP. Nakakalungkot lang po na hindi ito napagbigyan. Majority rules dito at minsan po ay small bycam po ang nagdi-decide. Marami po sanang matutulungan ito kung na-approve po itong budget. Ma'am, ayan po yung sulat ko for yung last year po. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice President hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Inihalal po siya para maging working Vice President para maglingkod at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. That is why for next year, I urge the Senate to support the budget of the OVP in full. Napakaliit po ng increase. 1% lang po. Pero alam naman natin na marami pong matutulungan. Kung pwede lang po, Mr. Chair, kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OBP. Mr. Chair, lahat tayo na sa gobyerno, public servants, we are meant to serve the Filipino people. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa mga nangailangan ng social services. Nakikita ko po yan, mahaba po ang pila sa kanya mga satellite office.
We must further empower and help BP's office to respond to the needs of the Filipino people, especially the marginalized sector. Muli, nais ko pong ipahayag ang aking suporta para sa budget ng OBP. Alang-alang na lang po sa mga kababayan nating mahirap. Let's support her to be a working Vice President. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Go. Next is Senator Marcos. Yes, karangalan at ligaya ko na makasama sa ibang mga project na ito. Kaya alam ko na talagang magaganda at tulong sa ating mga mamamayan ang ginagawa ng OVP. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng